Marilaki Highway. Ang dami pong patay. Meron na naman kahapon. Marilaki. Sa Rizal po. Opo. Oh, ginagawang racetrack to, General, every Sunday. So, yung Marilaki, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway. I want you to put an outpost. If I need to talk to your chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24/7, nandun yung outpost that will serve as police visibility. I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Mas kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato, magkaaway na kami kung away. Yung sinasabi niya Marilaki, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. We installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll Yung installed ito, bakit tuloy-tuloy pa mga disgrasya ayon dito kay Mr. Lim? I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly. Your Honor. Racing. Yes, So Your Honor. therefore, trabaho ito ng PNP. So General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing track. So aware po kayo dito, General, ang PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang ito, lugar na ito, sir. General, ganito pong gawin natin. Maglagay kayo ng ano man tawag nun, yung maliit na parang station, parang ano lang, container. I want you to put an outpost. If I need to talk to your chief PNP, I will. From now on, I need an outpost doon. Na 24/7, nandun yung outpost that will serve as police visibility. Na dapat may naka-duty na police, at least 5 police. At mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. Kasi matagal na yan, 3 years, nagsususpecha na ako, baka yung ma-hold upper dyan, bata-bata, ni na PO1, ni na sarhento, nila major problem, etc. Hindi nga, sir, kasi it's just common sense. Sabi nga ni Sir from Tondo, sundown, limpyo na yung mga pulis. Saka pasok yung mga kriminal. 1+1 yun lang po yun, sir, equals, baka kasabot yung mga nagsisialisan ng mga pulis at nagtatago na kung saan-saan. O nag-aantay na sa beer house at sasalo na lang pagdating ng hating gabi, magdideclare na agad tumahol dapat. Ito na sir kita. Sinasabi ko lang to parang joke pero maaaring pwedeng totoo. That's why para hindi kayo pagbintangan, do something about it. So I want an outpost doon sir. Maglagay kayo. Kung kailan nyo ng pondo din, kakausapin ko si Chief PNP, I don't know, papapondohan natin. Maglagay ng outpost doon. Para once and for all, matigil na po. Police outpost wag tanod. Police outpost and then may mobile car. Can we do that? Kailan po natin maasahan na magkakaroon po ng outpost doon, sir? Give or take, para abangan ko. Kasi ako, sir, ganito this is how I am, this is how I work, I operate. Pag nangako ka sa akin, babalikan kita. Hindi ako katulad ng kung iba na bigyan ka ng assignment and then pababayaan ka na lang, babalikan ka after ilang taon. Ako, pag sinabi ko sa in 5 days, babalikan kita in 5 days, believe me, baka less than 5 days, babalikan kita. At kapag hindi mo ginawa, sisingilin kita on air. So, General, pag nagbigay ka sa akin ng nandito yung mga alipores ko sa likod, jot down yung mga pangako nila para singilin natin. Yes, sir. We'll check on... dekorasyon dyan sa likod, ha? Baka, hindi nga, ayoko maging dekorasyon na kayo dyan. Dapat nagja-jot down din kayo sa likod. Ang dami-dami nyo dyan. Sige, go ahead po, General. Meron po naman Kailan? tayong malapit na PCP doon, but we'll check on the specific area. Yung PCP, tuloy-tuloy pa rin eh. Baka yung PCP pang maglagay talaga doon sa mismong area na kung saan talamak yung Yes, pag sir. sundown, sabi ni Sir from Tondo, yung holdapan. Palawakin nyo and then magkaroon ng foot patrol. Yes, sir. Ganun naman ang directive ng higher headquarters, sir.
Siguro sa implementation na lang sa baba nito. And we will reiterate this directive again, sir. Lagay ka ng PCP doon, outpost, and then maglagay ka ng mga mobile car, police visibility, mag-ikot-ikot sa road na yan. Tingnan natin kung di matigil yan. Yes, sir. Kaya lang, marami mawala ng kita. Ay, yung mga palapunta sa mga beer house, mababawasan punta sa beer house kasi wala nag-entrega. Anyway, joke lang yun, sir. So do your job, sir, para hindi kayo Yes, sir. mapagbintangan. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, sir, mapagbintangan kayo. And kawawa naman kayo kung talaga wala kayong ginagawa masama. We'll do that, sir. Di ba, sir? Tumataas si Mr. Lim. Sir, may pakiusap lang po kami. Sanay naman po ng baka po yung Marilaki. Pwedeng lagyan din. Ano po yun, sir? Marilaki Highway, ang dami pong patay, meron na naman kahapon. Marilaki. Sa Rizal po, opo. Ang tagal na po namin nire-request na maglagay sana ng outpost. Marilaki Highway. Highway, opo. Ang dami pong patay dyan. Kunin niyo po ang listing. HPG dapat yan. HPG po, sako po ito ng Metro Manila, Kalahati, at saka ng Region 4A. Rizal lang lahat, no? Rizal na lahat. Oh, ginagawang racetrack to, General. General, every Sunday. So, yung Marilaki, sinasabi ni Mr. Lim sa Marcos Highway. Yes, sir. We'll check on this, sir. I think it's part of 4A. Sulat kayo. Okay, so General, I'll give you 5 working days. Linis yung problema yan. Otherwise, babalikan kita on air. Hindi lang dito, pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Hindi ko bibiro. Look at me, General, look at me. I'm not joking. Pag buhay ng taong nakasalalay dito, I'll be very dead serious. I don't care kung sino yung kaharap ko na Poncio Pilato, magkaaway na kami kung away. Please, sir. So, yung sinasabi niya Marilaki, in 5 working days, limpyo na po yung problema dyan. Wala na po mga magnanakaw. Tama? Ano exact location? Pakisabi sa, sir? Exact location po nito, General, doon po sa Tanay, papuntang Tanay. Ang record po ng patay natin dyan, napakalaki. Kasi pati yung mga motor, ginagawang, raider yung mga Ang dami pong namatay na damay, pati mga private vehicles. Bakit po? Anong korte ng kalsada? Or then DPW should be involved also here? Dapat po. So, meron ba taga DPWH dito? Good morning, Mr. Chair. Meron? From DPWH. Okay. DPWH, is there anything that you can do about this? W- Not only the PNP should be involved, also you, DPWH. Yes, Your Honor, we'll coordinate. I'm from the legal service, Your Honor. I'm not particular with but we're aware of what's happening in Marilaki. You're aware. Yes, Your Well, Honor. what have you been doing about it? Top of my head, Your Honor, I'm sure that we installed rumble strips in the corners. It's a curved road, Your Honor, as Yes. I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. When was this installed, sir? I can't say for now, Your Honor, but we'll Yung installed dito, bakit tuloy-tuloy pa ng mga disgrasya? Ayon dito kay Mr. Lim. I can say, but I'm sure, Your Honor, it's being used as a racing place for motorcycles, particularly. Your Honor. Racing. Yes, So Your Honor. therefore, trabaho ito ng PNP. So General, yung responsibility, I'll put it on your shoulder again, na please, ayoko na mabalitaan na may mamamatay dyan. Ginagawa pa lang racing track. So aware po kayo dito, General, ng PNP. And then bakit wala akong ginagawa ang PNP? Kung aware po kayo, matagal na pala ginagawang parang racing track itong kalsadang ito, lugar na ito, sir. I think, sir, the Police Regional Office 4 is aware on this, but we will direct them again to intensify their presence in that area. Pinapatay, okay. Sige, mamaya na yan. So, sir, I want this addressed in the next 5 days. Wala na ito. Anong LGU may sakop po nito? Region 4A po. 4A. Sino pong LGU? Sino pong Tanay po yung lugar. Tanay. Tanay Rizal? Opo, Tanay po. Ito po yung Sino pong mayor dyan? Baras and Tanay. Sino pong mayor dyan? Sino bang mayor natin sa DLG? Andito pa ba yung DLG? Tantuangco raw po yata si Mayor Tantuangco. Ito po yung Marikina Rizal Quezon Highway. DLG? Nasa yung DLG na rin. Sir, bigyan po kayo ng assignment. Bigyan ko kayo, sir, ng assignment. Siyempre, dapat ma-involve lahat dito. Hindi lang yung
DPWH, PNP, dapat involved din yung LGU. So, pakitake note po sir, pakiusapin niyo po yung LGU na nakakasakop nito kung sino yung mga mayors dito. Yes, Na do something, magkaroon silang programa. Kasi constituent din nila karamihan siguro na aksidente rito. Di ba? Yes po, Mr. Chair. With regard to that, we will inform the concerned LGUs po. Pwede ba sir, padala niyo ako ng sulat after in 5 working days kung ano po yung ginawa niyo aksyon at pakikipag-ugnayan sa LGU at kung yung ano niya sa DLG, send me a letter. And of course, yung sulat na yun, dapat hindi galing sa iyo. Baka hindi ka paniwalaan. Siguro kay Secretary Abalos magagaling. Yes po, sir. We will talk with my principals po. O kung sino man yung acting secretary or whoever. Yes, sir. Opo, sir. Sige. Sino pang gusto mong salita? Wala nang gusto mong salita. Ngayon, mamaya yung sa ano Marina naman. Pinapatay na ano ng mga MMDA. Pagdating ng gabi, may mga stoplight na yung nag-warning. So nalilito yung mga pedestrian at nalilito yung mga kotse kung sino bang mauna. Yes, o Mr. hindi. Chair. Ba't ganon? May part po yun ng ano namin, traffic management plan. If you una yung ginagawa namin dyan, EDSA and sa may Katipunan, during rush hour, minamanual ho namin kasi hindi ho talaga kayang i-sustain yung kapag hindi namin dinoble tap, talagang nagkakabulbul po. So, we make sure that yung enforcers namin doon madami kapag dino-double tap during a particular period na rush hour sa gabi and sa ilang lugar during morning po. Ginagawa ho namin yan, dino-double tap, minamanual ho namin ang pag-operate, lalong-lalo na sa mga major intersections. Ito pa isa kanina observation. I forget kung sino may observation ito. May mga stoplight kayo na napakabilis na mag-red. May mga stoplight kayo na antagal, naka-green. Yes, Mr. In Chair. fact, ako mismo nakakaranas niyan. Malapit na ako, siguro 5 dipa na lang. And then, parating ko sa harap na 1 dipa na lang, biglang nag-red na naman. Nag-green lang for a few seconds. Ba't ganun? May ano ho kasi, may mga traffic light na kami na may mga kasama hong volume detector. So, tinitingnan ho nila lang haba ng buong stretch. Volume detector, so sa EDSA pa man din yun, nakalimutan ko lang papasok ng SM eh. Ang haba na namin, I'm telling you sir, kung volume detector ang pinag-usapan, so dapat nakita niyo yung volume niyo ng kilometro ng haba, parang umabot ako ng 1 oras lamang makatawid lang ako ng SM dahil siguro 1,001, 10 seconds lang ata ang green. May mga automated ho kami na mga Saan man lang hindi 10 seconds, sana man lang gawin yung mga 1 minute. Not 1 minute siguro, baka mga 2 minutes, 3 minutes. Ano bang standard? may program ho kasi yan kapag Ano bang standard talaga? Pag sa mga sa volume kasi automated po yan. pero sir, wag naman seconds. Wag naman seconds. I think mga 60 seconds ata, 1 minute. Yeah. It varies depending on the situation and depending on the volume, especially during rush hour, Mr. Ito lang sir, tansya nyo. Siguro kulang pa yung pagtansya nyo. Siguro dumadami sasakyan ngayon sa Pilipinas. So, magbabago. That's why may mga ginagawa ko namin yun, tinitake over ng mga enforcers namin during rush hour. Kaya po nag-orange, nagbiblink lang siya. Yun po ang tinatawag namin na dinodouble tap namin. Sabi sir, yung sa ano, yung sa pag-heavy traffic Yes, na Mr. Chair. maiksi lang yung green. Pwede naman ho ano po yung program yan. Mag-ikot-ikot kayo sir, hanapin yung ano. Yes, Mr. Chair. Okay. Noted po. Thank you very much.